Isang katulong si Heaven sa mansyon ng matandang Gutierrez. Ito na lamang ang naninirahan sa mansyon dahil sa ayaw nito na makitira sa mga anak nito o kahit sa mga apo. Ngunit lagi nitong sinasabi na may apo itong pinakagusto dahil ito lang ang may paki sa kanya. Sakim kasi ang iba nitong mga apo at mga anak at namumukod tangi daw iyon na walang paki sa kanyang yaman. Inisip ni Heaven na baka kasi may sarili itong yaman. Hindi malayo ang bahay nila sa mansyon, kaya naman uwian lang siya. Dalawa silang katulong, ngunit siya ang palaging napagkukwentuhan ng matanda. Sa kanya ito komportable. Isang gabi, bigla na lamang siyang inangkin ng isang estranghero na pumasok sa mansyon. Lingid sa kaalaman niya ay ang apo pala ito na tinutukoy ng matanda. Natakot si Heaven kaya pinilit niyang kalimutan ang nangyari. Lalo't mananatili na daw sa mansyon ng binata. Ngunit paano pa niya magagawang kalimutan kung magbubunga ang isang gabing pag-angkin nito sa kanya? At paano kung ang inaakala ni Legion na nagalaw niya ay ang kasamahan ni Heaven? Paano ang magiging sitwasyon kung mabunyag man na si Heaven ang nagalaw niya at nagdadala ng anak niya? Isa siyang delikado, isa siyang mafia na maraming kalaban. Legion, we're not done here. I need to take a break. Lolo needs me. Walang emosyong sagot ni Legion sa tiyo niyang si Genesis. Sa illegal na trabaho nila, ito ang kasama niya sa lahat. Dalawa sila sa negosyong pinasok nila. Ngunit siya lang ang bumuo ng lahat. Dahil interesado na ang tito niya, ay umanib na rin ito. Ngunit nakaramdam siya ng mga pagbabago. Dahilan para tabangan siya sa sarili niyang kadugo. Imbis na ito ang pagkatiwalaan niya, ay ang kanang kamay niyang si Mati ang inatasan niya na maging mata sa lahat. Ramdam na rin naman ni Legion ang lamat nila ni Genesis. Ngunit patuloy pa rin siyang nagiging bulag sa pagbabago nito at hinahayaan ito sa negosyo dahil wala pa naman itong ginagawang hadlang. So far, maayos naman ang takbo ng negosyo. Bakit? May nangyari ba kay Dad? Wala. Ilang buwan na kasi akong hindi dumadalaw. I should take a break. Si Mati na muna ang bahala sa lahat ng maiiwan ko. At ikaw, if you want, take a break. Marami pa akong trabaho. May dadalhin na epekto sa China at ako ang mamumuno. Napataas ang kilay ni Legion. Sadly, si Mati na ang inatasan ko sa mga nalalapit na deliver. Nakausap niya na mga taong kailangang banggain. Sa tingin ko, dapat kang mag-relax dito. Umiba ang aura nito. Wala ka na bang tiwala sa akin? I didn't say that. Ikaw ang nag-open. I don't have times for this. Goodbye. Sinulyapan niya si Mati at tumango naman ito. Legion, tito mo ko. Hindi ko gagawin sa iyo mga ginawa sa iyo ng nauna mong tauhan. Sige na, mag-relax ka na muna at ikamusta mo ko kay Dad. Hindi na siya kumibo. Dumiretso na siya sa kotse at ito ay pinaandar. Dumaan na muna siya sa dati nilang hardinero na si Manong Kaloy. Malapit-lapit na ito sa mansyon. Ngunit dito muna siya tumuloy. Palagi niya itong dinadaanan sa tuwing uuwi siya dito sa probinsya. Salamat naman at nakadalaw kang bata ka. Natutuwa itong naglabas ng lambanog na kanilang paborito. Manong Kaloy, kamusta si Lolo? Ito ang mata niya sa mansyon. Maayos naman. Ilang buwan na din siyang may kasama dahil ipinasok ko sa kanyang anak ng kumpare ko. Si Ninya ipinasok naman ng taga rito sa amin dahil nga dalawa ang hanap ng lolo mo. Sino ang isa sa anak ng kumpare mo? Si Heaven. Siya ang inirekomenda ko sa lolo mo. Paano ba naman mabait ang batang iyon? Sa totoo lang kasundong-kasundo daw ito ng lolo mo. Napatango siya. Naparami ang inom ni Legion dahil nga sa nakakasabik din ng muling makauwi sa probinsya na dati niyang tahanan. Dahil hindi niya na kayang magmaneho pa, nilakad na lamang niya ang patungo sa mansyon dahil hindi naman ito kalayuan. Dumiretso siya sa couch at humiga na dahil nahihilo na talaga siya. Lumabas si Heaven sa silid ng matanda. Nauna na si Ninya sa kanyang umuwi dahil may pupuntahan pa daw ito. Siya na lang tuloy ang naiwan upang siguraduhin na tulog na ang matanda. Pasado 8:00 nang lumabas siya, nasulyapan kasi niya ang kanyang relo. Ngunit babalik naman si Ninya dahil ito ang nakatoka ngayon bilang kasama ng matanda. Salitan kasi sila sa pagsama sa matanda tuwing gabi. Nakiusap lang si Ninya na siya na muna ang bahala at babalik na lang ito agad. Napakunot lang ang noo niya sa pagtataka
nang mapansin na may tao sa couch. Nagulat siya at kamuntik pang mapasigaw. Ngunit nagpigil siya at pinagmasdan ng estrangherong lalaki. Sino kaya ito? Nasabi ng matanda na uuwi ang apo nito. Siya na kaya? Ito ang tanong ni Heaven sa kanyang sarili. Nagulat siya nang magmulat ito at agad siyang hilahin. Hindi niya nagawang sumigaw. Isinandal siya nito sa couch at agad na siniil ng halik. Gulat na gulat si Heaven. Para siyang naging tuod na kahoy dahil wala talaga siyang galaw. Shh! Bulong pa nito sa pagitan ng paghawak nito sa bagay na iyon sa kanya. Let's have fun. Sa itsura nito alam niyang lasing ang lalaki. Sino ka? Nagawa pa rin niyang maitanong. Legion, that's my name. Anas nito bago siya inangkin. Ganito kabilis kumilos ang lalaki. Nahibang si Heaven sa naramdaman niya at nawala sa sarili. Sa mga oras na to, hindi na siya nakapag-isipan ng maayos. Masakit ang ulo ni Legion sa kanyang paggising. Para itong binibiyak dahil sa hangover. Ilang sandali pa, bumalik sa kanyang nagawa niya kagabi. Napasulyap siya sa paligid. Nakita niya ang isang babaeng abala sa paglilinis. Sir, gising ka na po pala. Sir, kape po. Ikaw ba dito ka natutulog? Salitan po kami ni Heaven. Pero kagabi opo, ako po ang natulog dito. Tila ba normal naman itong makipag-usap? Hindi ito naiilang na may nangyari sa kanila. Siya pa nga ang nakauna dito. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na, lasing ako kagabi. I didn't mean to. Pinutol siya nito. Sir, opo, ayos lang po ako. Ayos lang po, lasing na lasing nga po kayo. Tumango siya. Parang hindi naman ito interesado at walang balak na maghabol. Napailing na lamang siya bago pinuntahan ng silid ng kanyang lolo. Ngunit may nadatnan siyang babae na kumakausap dito. Napatitig siya sa dalaga. Umiwas ito ng tingin bago tumayo na. Sa labas na po muna ako. Ha? Hindi na. Dito ka na lang muna. Ipapakilala kita sa apo kong si Legion. Legion, this is Heaven. Siya ang isa pang kasama ko dito sa bahay tuwing umaga. Si Kaloy, kumpare niya ang ama nito. I know. Tipid niyang sagot. Heaven, siya ang apo ko na palagi kong ikinukwento sa'yo. Magandang umaga po, Sir Legion. Tila ba ilang na ilang ito sa kanya? Hindi naman siya nangangain ng tao. Sobrang nakakatakot ba ang presensya niya? Lasing ka daw kagabi. Sabi ni Heaven, lasing na lasing ka. Napainom kay Manong Kaloylo. Dito na muna ako mananatili bilang pinakapahinga ko sa trabaho. Maganda yan. Natutuwa naman ako na dito mo piniling magbakasyon. Ipapaayos ko kaagad ang silid mo, iho. Sige po, kami na po ni Ninya ang bahala. Paalam ni Heaven bago lumabas ng silid. OMG Heaven, ang pogi niya. Sobrang pogi niya. Parang kinurot sa singit si Ninya kung makasigaw. Ninya, umayos ka nga. Sino bang tinutukoy mo? Mamaya marinig pa nila. Nakakahiya na isipin nilang tsismisan lang ang inaatupag natin. Saway niya sa kasamahan at kababaryo niyang si Ninya. Kasi naman Heaven, super hot naman kasi ng apo ni boss. Hindi ko magawang makipag-eye to eye sa kanya at nauutal pa ako. Feeling ko Heaven, nalaglag panty ko nung masilayan ko ang gwapo niyang muka. Bakit super gwapo naman niya? Napaiwas ng tingin si Heaven. Naalala na naman kasi niya ang nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwala na talagang isinuko niya ang sarili niya sa apo ng amo. Ngayon ay tila ba wala itong maalala. Marahil ay sa kalasingan. Ngunit para naman kay Heaven, ayos na ito imbis na kumalat na nagpagalaw siya rito. Masabihan pa siyang malandi ng mga kapitbahay nila. At lalo na si Ninya, madaldal pa naman ito. Tinanong pa niya kung natutulog daw ba ako dito. Feeling ko may balak siya Heaven. Hindi ako tatanggi. Gusto mo matulog pa ako ng walang panty. Napailing na lamang siya sa maharot na si Ninya. Heaven, hindi mo ba siya type? Sus, probinsyana na nga lang tayo, nag-iinarte ka pa. Te, wag mag-feeling next top model ni. Simpleng taga-bundok lang ang peg natin. Ninya, ano naman kung mag-inarte ako kahit taga-probinsya lang tayo? Bawal ba? Iba-iba ang mga tao. Hindi ka dapat nangihimasok sa buhay ng iba. Lalo't wala ka namang ambag. Panunupla niya rito. Umiral na naman ang pagiging makatwiran mo. Sige na, talo na ako. Oo na Heaven. Basta ako, type ko si Sir Legion. Bumalik na si Heaven sa ginagawa niya. Dapat pa niyang asikasuhin ang magiging silid ni Legion.
Dahil si Ninya ang nakatoka sa kusina, sinarili na lang niya ang pag-aayos sa magiging silid ni Legion. Hindi naman ito maalikabok, kailangan lang niyang palitan ng kobre kama at mga punda ng unan. Nagulat siya sa biglang pumasok. Napataas naman ang kilay nito nang makita siyang natigilan. Ibinaba ni Heaven ang tingin niya bago nagsalita. "Sir, inaayos ko lang po." "Sige lang." Tanging saad nito bago nilapag ang malaking bag na dala nito. "Dito sa mansyon ka din ba natutulog?" "Sir, salitan po kami ni Ninya." Kabado si Heaven. "Bakit, naaalala na ba nito?" "Si Ninya ba, may nobyo na siya? May naikwento ba siya sa'yo nitong umaga? Nalasing ako kagabi. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos ang pag-stay ko dito. Ayoko kasi sa lahat ay ang gulo. Sa isang buwan na pananatili ko dito, peace of mind ang hanap ko." Bakit tila yata bigla itong naging interesado sa kasama niyang si Ninya? "Sir, wala pong nobyo si Ninya at sa pagtulog naman po dito sa mansyon, salitan po kami at kagabi po siya natulog dito." "Yeah, I know." Lumikot ang mata ni Heaven nang sulyapan siya nito at magtama ang kanilang paningin. Sa palagay niya wala itong maalala sa nangyari kagabi. Dapat na nga siguro talaga niyang ibaon sa limot kahit ito pa ang unang lalaking umangkin sa kanya. Isa iyong pagkakamali at malaki ang parte na ginampanan niya. Malaki ang pagkukulang at kasalanan niya dahil siya mismo ang nagpaubaya ng kanyang sarili sa taong alam naman niyang lasing. Dapat ay sarilinin na lang niya at gawing aral ang nangyari. "Tapos na po ako dito, sir. May utos ka po ba? Maaari ka pong mag-utos, Sir Legion." "Gusto kong lumabas. Maaari mo ba akong samahan? Gusto kong itesting ang dala kong gamit para sa pangangaso." "Sige po, Sir Legion. Sandali lang po. Ipapaalam ko lang kay Ninya upang hindi niya po ako hanapin." Tumango lang ito. Bumaba siya at dumiretso sa kusina. Inabutan niya si Ninya na abala sa pagluluto para sa dinner. "Si Sir Legion gusto niyang lumabas. Saglit lang naman siguro, maiwan na muna kita. Kung sakaling gabihin sa labas, umuwi ka na, tawag ako naman ngayon sa pagtulog dito." "Hindi ba pwedeng ako na lang ngayong gabi? Te, matutulog talaga akong walang panty." "Ninya, hindi yan ugali ng matinong babae. Maayos ka ng pag-uugali. Hindi maaaring ikaw ulit ang matulog. Alam ni Sir ang schedule natin. Kung gusto mo talaga na maaari ka namang magpaalam sa kanya, pabor sa akin yun, makakauwi ako sa bahay." "Nahihiya ko, no? Sige na nga, agahan ko na lang bukas 7. Crush ko na siya, Heaven. Super hot at pogi niya. Gusto ko siyang maging ama ng magiging mga anak ko." Malakas yata talaga ang tama ni Ninya sa apo ng amo nila. Tahimik lang si Heaven at halos hindi naman siya nito tinapunan ng tingin. "Sir, dito po ang maaari ninyong pagtestingan kasi wala pong mga bahay dito at puro puno lang po." Tumango si Legion bago nilabas ang baril niya para sa pangangaso. Si Manong Kaloy ang nais niyang makasama sa pangangaso dahil ito talaga ang pinakakinasasabikan niya. Dati kasi palagi silang nangangaso ni Manong Kaloy sa tuwing umuuwi siya. Ngayong taon ulit, ngunit may mga bago na siyang gamit. Itinutok niya ito sa puno at pinaputok. Nagulat ang dalaga. Natumba ito at napatakip sa tenga. Sinulyapan niya ito at inilahad ang kanyang kamay upang ito ay tulungan. Nahihiyang inabot nito ang kanyang kamay upang tanggapin ang kanyang tulong. Hindi na muna siya nagpatuloy. Dumaan na muna sila kay Mang Kaloy bago umuwi sa mansyon. "Iha, kamusta ka naman?" "Ninong, maayos naman po. Salamat po sa pagtatanong sa akin." Si Ninya ba, kamusta naman ang trabaho?" Maayos din po gaya ko. Mas madaldal lang talaga po si Ninya." "Iha, magkape ka rin." Hinabot ng asawa ni Manong Kaloy ang tasa na may kape sa dalagang si Heaven. "Salamat po." "Legion, marami kang paglilibangan dito." "Gusto ko mangaso ulit, Mang Kaloy." "Oo naman, sa susunod na araw mangaso tayo. Isasama ko ang ama ni Heaven dahil magaling yun sa pasikot-sikot." Tumango naman siya. Isang oras lang ang lumipas, nagpaalam na sila dahil pasilim na. Sa kotse naman na dala niya, walang problema. Nakaayos naman pala ito sa bakuran nila Manong Kaloy. "Good evening, sir." Masiglang bati ni Ninya sa kanya. Tumango lamang siya bago dumiretso na sa silid niya upang mag-shower. Wala naman siyang napapansin na iba sa kilos ni Ninya. Gusto kasi niya na makampante na hindi ito maghahabol sa kanya. Hindi rin naman problema ang paghahabol nito dahil maaari niya itong tapalan ng pera. Maaga ang gising ni Heaven.
Hindi masyadong maayos ang tulog niya sa takot na baka maglasing na naman si Legion at mawala na naman ito sa sarili. Ngunit hindi naman siya mukhang puyat na unggoy dahil kahit paano nagawa niyang makatulog. "Morning!" Bati ni Nina sa kanya. "Sobrang aga mo yata." Takang tanong pa niya. "Malamang sila'y agad kay Crush. Sabi ko sa'yo maaga ako eh. Hindi pa tumitilaok yung manok, gising na ako. Gusto ko nang pumunta dito sa mansyon. Sir Legion, nasan nga pala?" "Nasa kwarto pa niya, wag mong abalahin." "Yap, ihahanda ko lang ang sarili ko kasi ayokong ipahalata na kinikilig ako." "Bahala ka, basta ako, inahanda ko ng almusal." Naiiling na lamang niyang sagot. Bandang 8:00 ng umaga nang lumabas si Legion sa silid nito. Habang ang lolo nito ay dinatnan na nitong kumakain, hindi kasi maaaring late kumain ng matanda dahil may iniinom itong gamot. "Iho, breakfast na. Si Heaven ang nagluto niyan." Hindi ito kumibo at naupo na lang basta. Sinimulan itong kumain. Tigilan pa nga ito bago siya sinulyapan. Ngunit ilang minuto lang nagpatuloy na ito sa pag-ubos sa pagkain. Habang abala ito sa pagkain, hindi niya maiwasan na pagmasdan ito. Sa ilong pa lang ni Legion, masasabi na talagang magandang lalaki ito. Sa pangangatawan nito, maayos din at kitang-kitang alaga nito ang matipuno nitong katawan. Sa labi naman ito, alam niyang malambot yun. Nadampian na kasi siya nito at sariwa pa rin iyon sa kanyang alaala. "Ayos ka lang, iha? Napatulala ka, parang maraming dinadala sa puso't isip mo." Tanong ng matanda. "Sir, ayos lang po. Sorry po, may naalala lang po ako." "Don't stress yourself, iha. Ingatan mo rin ang kalusugan mo." Napangiti siya dahil sa pag-aalala ng matanda sa kanya. Nakaramdam ng inis si Legion. Para bang iba ang nararamdaman niya. Parang hindi yata tama. Gusto ba ng lolo niya ang dalagang katulong nito sa mansyon? At ito namang si Heaven, nilalandi ba nito ang lolo niya? Masagwa ang iniisip niya, ngunit ito talaga ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Padabog niyang inilapag ang ispon na hawak. Wala na akong gana. Walang emosyong sambit niya bago napairap kay Heaven. "Lo, matanda ka na para sa mga bagets na chicks." Ito pa ang binitiwan niyang salita bago tuluyang iniwan ng mga ito. "Iho, what was that?" Sinundan pala siya ng kanyang lolo. "Ang alin? Ang pagpuna ko sa'yo, lo? Hindi ba, lo, parang masyado ka ng matanda para pumatol sa hindi nalalayo sa edad ko?" "Pera lang magiging habol sa'yo, lolo, tapos sa katulong pa." "Iho, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mali ang iniisip mo. Si Heaven ay matino't mabait siyang bata." Napasulyap siya sa dalagang si Heaven na narinig na pala ang kanyang mga sinasabi. "So, mali ako? Lolo, alam mong sa'yo ako nag-aalala. Ngunit hindi pa rin tama ang ginawa mo. Dapat kang mag-apologize sa kanya. Masama ang iniisip mo kay Heaven. Nasaktan siya, Legion, sa maling ideya mo at maling asal mo." Napabuntong hininga si Legion. Samantalang si Heaven naman parang sinasakal dahil sa maling isip ni Legion sa kanya at sa lolo nito. Hindi mo rin naman masisisi si Sir Legion na isipin yun eh. Sobrang malapit ba naman si boss sa'yo? Unawain mo na lang. Sana wag ka na magalit-galitan o sumama ang loob mo. Hindi naman totoo, so bakit ka naapektuhan? "Ninya, hindi ako mababaw na tao, pero mali ang ginagawa niya. Magagalit ako dahil ito ang nararamdaman ko. Pati ba naman nararamdaman ko kinukontra mo?" "Chill, sinabi ko lang naman pahayag ko." Inirapan niya ito. Umuwi na si Ninya habang siya inayos ang kainan. Dumiretso na siya sa silid ng matanda upang alamin kung tulog na ba ito. Ngunit dinatnan niya itong gising. "Iha, maaari ba kitang makausap?" Napababa ng tingin si Heaven. "Sige po, sir." Sana ay palampasin mo ang nasabi ni Legion. Siya kasi ang tipo ng tao na walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Ang ayaw ko sa batang yun eh. Pasasaan ba't magiging palagay din ang loob niya? Sa ngayon nag-overthink lang si Legion. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. "Sir, ayos lang po. Iniisip ka lang din ni Sir Legion. Naniniwala po ako na mahal ka niya. Nag-aalala po siya sa'yo." Nag-iwas ng tingin si Heaven kay Legion. Ilang na nga siya dito ay mas lalo pa siyang nailang. "Can we talk?" "Po? Para saan po?" Kulat siya ngunit baba ang kanyang tingin.
Patungkol sa nasabi ko sa iyo at sa lolo ko. Hindi ko nais na palakihin ang ulo mo. Pero alam kong mali ako. At kapag mali ko, sarili ko mismong desisyon na humingi ng paumanhin. Now gusto kong sabihin na sorry kasi mali ako nang inisip sa inyo ni lolo. Si Manong Kaloy na rin mismong nagsabi na malapit lang talaga si lolo sa iyo dahil tinuturing ka na nitong apo. Siguro naman, nauunawaan mo rin kung bakit ako umasal ng ganun. Opo Sir Legion, gets ko po. Sorry din po na masyado akong komportable sa trato ng lolo mo sa akin. Wala naman akong intensyon na gumawa ng masama. Basta nandito lang ako para sa trabaho. Goods, mas maganda na ang parehas na malinaw sa atin. Hindi mo na kailangang umiwas o mailang. Si lolo lang talaga ang iniisip ko. Ngumiti si Heaven. Noted po Sir Legion. Nakaluwag sa puso ni Heaven kahit papaano ang pagkausap ni Legion sa kanya. At least ngayon, malinis na siya sa paningin nito at hindi na siya nito pinag-iisipan. Te, anyari? Nakita ko kinakausap ka ni Sir Legion . May ginawa ka ba para magalit siya? Napailing si Heaven bago sumagot. May mga bagay lang na sinabi si Sir Legion na hindi mo na dapat pang malaman. Chismosa ka talaga, Ninya. Ituloy na nga lang natin ang ginagawa natin. Sus, ang damot mo naman para isi-share mo lang . Maktol nito na hindi na lang niya pinansin. Maasim na kasi ang amoy niya at kailangan na niyang maligo. Ngunit dahil malapit lang ang sapa sa mansyon, doon na niya napagdesisyon ng maligo. Inaaya pa nga niya si Ninya. Ngunit wala raw ito sa mood. Mas gusto nito na tumunganga at magpantasya kay Legion. Dala ni Heaven ang timba na nilagyan niya ng tuwalya, pamalit at mga kailangan niya sa paliligo. Dahil liblib naman sa sapa at alam niyang kasakop pa ito ng mansyon, hindi siya nangangamba na may mga naliligo dito. Hindi pa naman maayos ang bakod dito. Ngunit alam naman ng mga tao na ito ay private property na. Masayang nagtampisaw si Heaven sa sapa. Napakaganda nito at talaga namang malinis ang tubig. Manipis na t-shirt ngunit mahaba ang suot niya. Hindi talaga ugali ni Heaven na magbra, lalo't siya lang naman ang naliligo at walang ibang tao. Mas maayos kasi niyang masasabon ang katawan niya. Si Heaven, nadatnan ni Legion si Ninya na nanonood sa sala. Sir, sabi maliligo daw po sa sapa. Sapa? Where? Takang tanong niya. Sir, itong mansyon, may sapa po dito sa bandang dulo po. Sakop po yun itong mansyon. Ngunit si Heaven lang naman ang mahilig maligo dun. Nakakatakot po kasi dun . Maraming puno at baka may ahas pa. Bakit ho ba ninyo tinatanong si Heaven? Maaari ka sir na mag-utos sa akin. Wala naman po akong ginagawa. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. May itatanong lang sana ako. Palusot niya. Sa totoo lang ay bigla na lamang kasi talaga niya itong hinanap. Napansin lang niya na wala ito kaya nagtanong siya. Dahil curious si Legion sa sapa na tinutukoy ni Ninya, sinubukan niyang baybayin ang patungo doon hanggang sa may matanaw siyang babaeng naliligo. Si Heaven na nga ito. Napansin niya ang manipis nitong suot dahilan para masilayan nito ang malusog nitong hinaharap. Nanuyo ang lalamunan ni Legion at may kung anong nabuhay sa kanya. Pagnanasa ba ito? Pagnanasa sa dalagang si Heaven? Ngunit hindi. Masagwa na kung pati ba naman ang inosenteng dalagang si Heaven. Tutusukin rin niya gaya ng ginawa niya sa kasama nitong si Ninya. Bastos! Sigaw ni Heaven nang siya ay makita. I didn't see anything, don't worry. Pagsisinungaling pa niya. Bakit naman ho kasi sir nandito ka? Gusto ko lang naman makita ang sapa. Hindi ko alam na ganyan ka pala maligo. Sana naman kasi nagsuot ka pa rin ng maayos. Hindi mo alam baka may ibang mga tao na bigla na lamang mag-trespass dito. You should be careful, Heaven. Pero ako lang naman po ang laging naliligo dito, Sir Legion. Nakita niyang nakatakip na ito ng towel. Sige na, magbihis ka na. Hindi ako titingin. Utos niya bago lumayo ng kaunti at muling tumalikod. Tapos na ho ako, Sir Legion. Sorry po sa naging reaction ko, nagulat lamang ako. Hindi niya na ito pinansin. Naupo siya sa bato at pinagmasdan ng magandang sapa. Matagal na akong dumadalaw dito, pero ngayon ko lang ito nalaman. For sure, dahil sa hanggang mansyon lang naman ako. Lumalabas lang ako para pumasyal kila Manong Kaloy, pero hindi ko talaga galugad ang buong property ni Lolo. Napasulyap siya sa dalaga.
Inimbitahan ako ng papa mo sa inyo. Ayos lang ba sa'yo? Sa tingin ko kasi may galit ka sa akin eh. Natawa pa si Legion. Ayos lang sir, wala naman pong problema. Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Natural lang po ang mainis sa isang tao pero nawawala din naman ang inis na yun. Natural lang din po ang naging reaction ko kanina. Sounds great. So ayos na tayo. Wala ka ng lihim na galit sa akin. Wala nga po Sir Legion. Hindi ka pa ba babalik? Sir, kuha lang po ako ng bayabas. Sagot nito bago lumakad patungo sa mapunong parte. Sinundan naman niya ito at pinagmasdan ang ginagawa. Ngunit nang akmang aakyat ito sa puno, agad niya itong pinigilan. Hindi appropriate sa babae ang umakyat ng puno. Di mo dapat ginagawa yan. Mamaya'y mahulog ka pa. Sige na, bilang nandito naman ako. Ako na lang ang pipitas para sa'yo. Hindi naman na siya nito pinigilan. May kataasan ng bayabas. Ngunit hitik naman ito sa bunga. May kalakihan dito ang bayabas. Nadulas siya at agad na bumagsak sa damuhan. Hindi agad siya tumayo habang si Heaven naman, mabilis siyang tinignan. Sir naman kasi nagmayabang ka pa eh. Sana ako na lang po yung umakyat. Mas kabisado ko naman po. Unggoy ka ba, Heaven? Natawa si Legion. Hindi naman mataas, ayos lang ako. Sir, hindi mo dapat tawanan ang nangyari. Swerte ka na walang bato sa binagsakan mo. Pero what if may bato? Delikado sir, di ba? Wala ka pong lahing pusa na may 10 buhay sir. Ingat-ingat din po. Hindi mo alam kung ilang bala ang nagawa kong iwasan. Pero nandito pa rin ako buhay. Nahulog lang ako, Heaven. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ayos lang naman ako. Ngumiti si Legion bago tumayo. Pag may nangyari sa'yo sir, alalahanin mo po na mas malulungkot ang lolo mo. Palagi mong iingatan ang sarili mo sir. Mukha ka lang malakas pero lampa ka pala. Napahalakhak si Legion sa sinabi ng dalaga. Ngayon lang siya nasabihan ng ganito at mula pa sa isang babae. Nak, ihatid mo na nga ito sa kanila. Pasensya na kamot na tagalan. Utos ng ina ni Heaven na kanina paabala sa kusina dahil sa pag-aasikaso ng pulutan. Tumango siya bago kinuha ang mangkok na pinaglalagyan ng kanyang ina. Sir Legion, Ninong Kaloy, Papa, pasensya na po. Natagalan po ang pagluluto. Sa akin ka na lang po Papa magsabi kapag may kailangan pa. Si Mama po kasi ay pagod na. Salamat Heaven at salamat kay Kumare. Pasensya na nakaabala pa kami. Ninong, ayos lang po. Heaven anak, maupo ka na muna dito at makipagkwentuhan ka sa amin. Aniyaya ng kanyang ama. Bilang pagrespeto sa ama, naupo siya sa tabi nito. Sir Legion, napakagaling po pala ninyong mga aso. Sapul na sapul ang baboy ramo na pulutan natin ngayon. Natutuwa ang ama ni Heaven. Legion na lang ho, hindi na kailangan maging formal. Normal lang po akong nakikiharap, hindi po bilang boss. Plus point si Legion sa sinabi nito. Napangiti si Heaven, ngunit bahagya lamang. Itong si Legion ay napakabait na bata nito kumpare. Magalang ito't matagal kong nakasama. Ngunit tignan mo naman kahit busy sa trabaho. Nagagawa pa rin na pumasyal. Nakakatuwa na hindi siya gaya ng iba na mapangmata kahit pa lumaki ito na may gintong kutsara sa bibig. Paliwanag ng Ninong Kaloy niya. Nakakatuwa nga kumpare. Sang-ayon ng ama ni Heaven. Si Heaven din kumpare, napalaki ninyo ni Kumari ng may takot sa Diyos at talaga namang napakabait na bata. Dalaga na ang anak mo, nasa 25 na, wala pa bang lumiligaw? Biro ng kanyang ninong. May lumiligaw naman ngunit taga-ibang bayan. Dito sa baryo wala namang nagtangka pa. Ayaw pa rin naman ni Heaven, hinahayaan na nga namin. Paliwanag ng kanyang ama. Hindi ba't ang anak ni Kapitan na si Josh ay may pagtingin sa inaanak ko? Hindi mo ba yung tipo Heaven? Baling ng ninong niya sa kanya. Ninong, trabaho po muna ang prioridad ko. Sagot na lamang niya bago napasulyap kay Legion na nakamasid lamang sa kanila. Sinabi ko naman sa iyo kumpare, wala pang balak si Heaven. Bukas naman ang pinto namin sa mga nais lumigaw sa kanya. Basta ayoko sa ligaw daan. Hindi kanto girls ang anak ko, alam mo yan kumpare. Hindi sa pagyayabang. Ngunit matino si Heaven, dapat siyang ligawan sa bahay hindi sa kung saan-saan lang. Sang-ayon ako kumpare. Nahihiya si Heaven na naging topic siya bigla. Masarap ang luto, sabat ni Legion. Salamat naman at nakaramdam yata ito. Ito na ang umiba sa usapan.
Malinamnam talaga Legion ng baboy ramo. Malasa ang karne nito kumpara sa ordinaryong baboy. Si Ninong Kaloy niyang sumagot. Dahil wala naman na siyang gagawin, nagpaalam na muna siya sa mga ito. Isang malaking lambanog ang iniinom ng tatlo. Siguradong malalasing ang mga ito. Oras na ubusin nila ang lambanog. Pare, maya-maya mauuna na ako dahil si Mrs. ay may utos pa sa akin. Narinig pa niya ang kanyang Ninong Kaloy. Inayos ni Heaven ang silid niya dahil mananatili na muna siya dito habang hinihintay na matapos sa pag-iinom ng mga ito. Habang ang kanyang ina nauna nang magpahinga kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Pare, una na ako ah. Pasensya na, hindi ako nagtagal. Napakamot pa si Manong Kaloy sa batok. Si Mrs. kasi may pakiusap na ipagawa. Bawi na lang ako sa susunod. Legion, magtira ka pare sa pag-uwi ah. Malapit lang naman ang mansyon pero magtira ka pa rin. Pare, huwag kang mag-alala. Maaari naman siyang magpahinga dito kung sakali na napasarap ang inuman. Sige na, salamat ulit kumpare. Tumango na lamang din si Legion kay Manong Kaloy. Namumula na rin siya dahil tinamaan na siya sa lambanog. Iho, ipapatimpla kita ng kape sa anak ko, sandali lang. Lasing na rin naman ito. Gumigewang na nga ito't balak sana niyang alalayan dahil muntik na itong matumba nang bigla na lamang lumabas si Heaven at ito na ang umalalay sa ama nito. Pa, bakit naman naglasing ka? Nakakahiya kay Sir Legion na ikaw pang naunang malasing. Napabuntong hininga ito bago pinasok na sa silid ang ama. Ilang sandali pa ay lumabas ito. Pasensya na sir, natulog na si Papa, hindi na kinaya. Sandali, ititimpla lang kita ng kape. Natigilan ito nang hawakan niya ang kamay nito. Maupo ka. Nakita niyang natatakot ito. Palagi ka na lang takot, Heaven. Wala naman akong gagawing masama. Pero paglasing ka, nawawala ka sa sarili. Ayoko lang na maulit ang nangyari sa atin. Yun ang dahilan kung bakit natatakot ako, Sir Legion. Ngayong nasa impluensya ka na naman ng alak, aangkinin mo na naman ba ako, sir? Nagulat si Legion sa sinabi ng dalaga. Bakit nito sinasabing inangkin niya ito? Si Ninya ang nagalaw niya, diba? Si Ninya nga ba talaga? Heaven, that night, ikaw bang babaeng naangkin ko't hindi si Ninya? Napaawang ang bibig nito na tila ba nagulat. Si Ninya ang natulog sa mansyon ng gabing yun, diba? Tinanong ko siya kinumagahan at oo ang sagot niya. Ito ba ang dahilan kung bakit iwas ka una pa lang? Dahil mali ako ng inakala at ikaw talagang nakuha ko that night? Inakala ko po na hindi mo na maaalala, Sir Legion. Binaon ko sa limot kasi alam kong lasing ka, sir. Lasing na lasing ka po at isa pa malaki ang kasalanan ko dahil iniyaan kitang angkinin mo ko. Ngunit ngayon, Sir Legion, hindi na po ako makakapayag. Hindi po tama na mapangalawan yun. Napangiti si Legion para kasi siyang nabunutan ng tinik sa kanyang puso. Sinisisi niya ang kanyang sarili na sininyang nagalaw niya. Pero ang totoo, si Heaven pala talaga. Sumaya ang puso niya bigla. Binitiwan niya si Heaven. Uuwi na rin ako maya-maya lang. Sige na, magpahinga ka na, Heaven. Mabilis ang tibok ng puso ni Heaven habang pinagmamasdan si Legion na ligpitin ang pinag-inuman ng mga ito. Nagulat siya na parang masaya pa ito sa nalaman nito na siya ang nagalaw nito habang siya abot-abot ang kaba. Baliw na ang lalaking to. Bulong pa niya dahil para bang normal pa rin ang reaksyon nito. Dapat pa ba siyang magtaka? Karamihan naman talaga sa mga gaya nito parang normal na lang na makuha ang babae. Unang karanasan mo man o hindi, sa panahon ngayon hindi na big deal ang pakikipagsiping. Dapat na nga yata talaga siyang masanay. Nakangiti si Legion habang nagkakapit pinagmamasdan ng dalagang si Heaven na abala sa paglilinis sa labas ng mansyon. Natutuwa lang siya na malamang ito pala ang dalagang nakuha niya at hindi si Ninya. Ngunit sa ngayon, pansin ni Legion na naging iwas na naman ito sa kanya. Sir, happy po yata ang morning mo. Napasulyap siya kay Ninya na bigla na lamang sumulpot sa tabi niya. May dahilan ba para magalit ako? Unless bibigyan ninyo ko. Upang hindi siya mahalata, ito ang pinalusot niya. Napatango naman ito bago pinuntahan na si Heaven. Siya naman ay pabalik na sana sa silid nang biglang magring ang kanyang cellphone. Ayaw na sana niyang sagutin dahil nagbili na siya kila Mati na wag siyang iistorbohin sa pagbabakasyon dahil gusto niyang mag-enjoy. Ayaw niyang isipin ang trabaho habang nasa probinsya.
Ngunit naisip din niya na baka importante. Sir, pasensya na. Ngunit sa tingin ko, may kakaiba sa kinikilos ni Genesis. Ito ang bungad ni Mati. Bantayan mo mabuti hanggat hindi ako nakakabalik. Call me kapag talagang kailangan na ako dyan. Sa ngayon manatili ka munang kalmado. Hindi pa ako tapos sa bakasyon, Mati. Ngayon pa lang ako nag-e-enjoy. Wika ni Legion habang nakatingin kay Heaven na nakikipagkwentuhan kay Ninya. Noted, Sir Legion. Ibinaba na niya ang tawag. Apo, kamusta ang pakiramdam mo dito? Lo, ikaw pala. Ayos naman ho. Sa tingin ko nagugustuhan mo dito. Baka sa mata mo ang saya o sadyang may iniibig ka na kaya ganyan ka kasaya. Natawa si Legion. Wala, Lo. Masaya lang ako dahil sa peace of mind. Tignan mo ang dalawang dalaga na iyon. Tinuro ng lolo niya sina Ninya at Heaven. Sa simpleng buhay nila masaya na sila. Maliit man ang kita kapos man minsan. Mahirap man masaya pa rin sila. Ikaw halos na nasa iyo na ang lahat. Ngunit tila ba may hinahanap-hanap ka pa rin. Bakit hindi ka na lang manatili dito for good? Find a woman and settle down, iho. Hindi ka na bumabata para sa pagliliwaliw. Soon, Lo, but not now. Sa ngayon madami ko pang kailangan gawin. Gusto kong may abutan na apo sa iyo bago man lang ako pumanaw, iho. Sana maibigay mo sa akin ang bagay na gusto ko upang masaya ako mawawala sa mundo. At isa pa, subukan mo namang kamustahin ang magulang mo na nasa abroad. Sa tingin mo ba wala kang halaga sa kanila? Iho, anak ka nila. Nasa edad ka na kaya hindi ka na nila pinanghihimasukan. Ngunit kamustahin mo naman sila, lalo na ang ina mong araw-araw naghihintay sa tawag mo. Payo pa ng kanyang lolo. Ngunit dahil sa landas na pinili ni Legion ay hindi niya na nais madamay ang mga magulang at kapatid niya. Dahilan para hindi na talaga siya magparamdam sa mga ito. Susubukan ko po. Tanging sagot niya. Napangiti lang ito bago lumapit na sa dalawa at siya naman ay tumungo sa kanyang silid upang makapagpahinga pa dahil sa wala siyang naging tulog. Napapansin ko, pani ang tingin na titig ni Sir Legion sa'yo. Napakunot ang noo ni Heaven sa kasama niyang si Ninya. Out of nowhere ay nagtanong na lang ito. Sila lang naman dalawa sa kusina, ngunit hindi siya komportable na pinag-uusapan ng binata. Ngayon kasi, iba na ang kanilang sitwasyon. Alam na nito na siya ang babaeng nagalaw nito na inakala pala nitong si Ninya noong una. Sana pala nanatili na lang sa isipan nito na si Ninya nga ang nagalaw nito. Paano mo naman nasabi? Maang-maangan si Heaven. Sus, iba talaga tingin eh. Inaakit mo siguro, no? Heaven, wag mo naman akong agawan. Napataas ang kilay ni Heaven. Inaakit? Ninya, wala sa bokabularyo kang pangaakit. Niisip mo lang yan. Sana mag-ingat ka sa pananalita mo. Dahil kahit na kakilala kita, hindi pa rin maganda. Di ko palalampasin sa susunod, Ninya. Sorry ah. Gustong gusto ko lang kasi si Sir Legion eh. Mahal ko na siya. Siyempre magsiselos ako, no? Ngayon lang ako nakadama ng ganito sa isang lalaki. May sarili din akong damdamin. Sana mag-iingat ka Ninya sa mga binibitiwan mo. Napailing na lamang si Heaven bago iniwan na si Ninya sa kusina dahil ito naman ang nakatoka sa pagluluto. Habang nasa bakanting silid para magtupi, nagulat siya sa biglang pagpasok ni Legion. Napaawang ang labi niya at agad na lumikot ang mga mata. Sir, may utos po ba kayo? Hindi na siya nakatapos sa sinabi niya nang magsalita ito. Alam kong umiiwas ka, but you don't have to, Heaven. Sana huwag kang umiwas. Hindi ako mag-e-enjoy o matatahimik sa bakasyon kung ganyan ka sa akin. Sino bang hindi maiilang may nangyari nga sa kanila? Gusto kong makilala ka pa. Pero bakit? Sa isipan na lamang ni Heaven ito na itanong. Sir, kilala mo naman na po ako. Si Heaven po. Pinipiloso po mo naman ako eh. Mamaya mangangabayo ko, sumama ka. Bili nito bago tumalikod. Sir, bakit kasama ako? Nahihiwaga ang tanong ni Heaven. Dahil sa ulo mo ang bawat parte ng lugar na ito. Hindi ako maliligaw basta kasama kita. Nakangiting sagot nito bago lumabas na sa silid. Muling naramdaman ni Heaven ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bakit biglang nagiging ganito ang puso niya? Dahil pa rin ba ito sa kaba o may ibang dahilan? O baka naman may sakit na siya sa puso? Napailing si Heaven sa kanyang mga iniisip. Dahil siyang nakatoka na matulog sa mansyon, maagang nagpaalam si Ninya. Habang si Heaven naman,
Gumayak na upang samahan si Legion sa pangangabayo. Dalawa lang silang sumakay sa isang kabayo. Ngayon ko na lang ulit nagawa ang horse riding. Nais kong lumibot sa mapunong parte na iyon. Sa tingin ko maganda dun. Pinakapit siya nito ng mahigpit dahil baka daw mahulog siya. Yumakap naman siya upang maiwasan ang pagkahulog. Hindi naman mabilis ang kabayo. Sapat lang para sila'y makapagkwentuhan. Bakit ako ang sinama mo, sir? Bakit hindi na lang si Ninya? Si Ninya po, may gusto po siya sa inyo. Hindi naman ako interesado sa kanya. Sa'yo ko interesado. Diretsahang sagot ni Legion. Nanlaki ang kanyang mga mata habang si Legion narinig niya ang pagtawa. Sa kanya interesado si Legion? Hindi makapaniwala si Heaven. Hindi nga niya alam kung anong dapat niyang isagot sa binata mula sa pag-amin nito. Ngunit nang ibabaw pa rin ang takot kay Heaven. Sana hindi mo ko iwasan. Now that you know. Nakababa na sila sa kabayo at tapos na ang paglilibot. Hindi naman po, Sir Legion. Nakakagulat lang po talaga. Call me Legion from now on, Heaven. Ngumiti ito bago siya hinaplos sa buhok niya. Muna na ako, amoy pawis na ako. Paalam pa nito bago hinila na ang kabayong sinakyan nila upang ibalik sa kwadra. Napabuntong hininga si Heaven. Dapat ba siyang maniwala na seryoso si Legion? Ayaw kasi niyang tuluyang mahulog sa mabulaklak nitong sinasabi. 1 buwan lamang ito dito sa probinsya at muli itong babalik sa Maynila. Maiiwan siyang umaasa. Mahirap naman yata yun. Nakita kong inaya mo si Heaven ng mga bayo. Napalingon si Legion sa lolo niya na prenting nakaupo sa couch. Lo, oo, sinama ko. Hindi ba't kabisado niya ang lugar na ito? Legion, yun lang ba ang dahilan? Ayokong sabihin sa'yo ito, iho. Ngunit matinong babae si Heaven. Ayokong masaktan siya at mas lalong ayokong gawin mo lang siyang collections. We both know na babalik kang muli sa Manila. Napakunot ang noo ni Legion. Lo, are you scared that? Yes, I'm scared, iho. I'm scared for her. Pusong mamon si Heaven. Please leave her alone. Wag na si Heaven kung lilibang-libang ka lang. Don't worry, Lo. That's not gonna happen. Hindi lang ito basta libang. I can tell you right now, ngunit pangako hindi siya libang lang. Napailing na lamang ang kanyang lolo, habang si Legion dumiretso na sa hagdan patungo sa silid niya. Hindi libang ang nararamdaman niya at alam ito ni Legion. Hindi lang niya masabi ngayon, ngunit nasisiguro niyang malalaman din niya kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa dalaga. Sabado ng umaga, normal pa rin naman ang batian nila ni Heaven. Ngunit pagkasama nito si Ninya, ay sir pa rin ang tawag nito sa kanya. Habang pag silang dalawa naman, nagagawa siya nitong matawag na Legion at talaga namang sumasaya ang puso ni Legion. Para bang musika sa pandinig niya ang pagtawag ni Heaven sa kanya. Heaven, pupunta ka ba sa sayawan mamaya? Nandoon ang anak ni Kapitan. Ipinaalam ko na kay boss. Pinayagan niya na dumalo tayo. Ito ang narinig ni Legion nang pumasok siya sa kusina. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Baka maipagawa si Papa at Mama sa akin. Sagot naman ni Heaven bago napasulyap sa kanya. Sayang naman yun. Sir Legion, ikaw pala. Napasulyap si Ninya sa kanya. Sir, etong si Heaven. Sobrang killjoy . Maarte talaga itong si Heaven. Feeling maganda. Hindi kumibo si Legion. Oo na, pupunta na ako, Ninya. Di mo na sana binabanggit pa kay Sir Legion. Nakakahiya na pati ito, dinadaldal mo. Ayun, sumama din sa wakas. Sige ha, asahan kita mamaya magpa-sexy ka. Sabi, makikisalamuha ang anak ni Kapitan mamaya. Isa pa tayo sa mapili na maisayaw. Todo kilig pa si Ninya. Nakuyom ni Legion ang kamao niya bago umalis na inis. Imbis na magtitimpla siya ng kape, nawalan tuloy siya ng gana. 2 linggo na siya sa probinsya. Nalalapit na ang pagbabalik niya sa trabaho. Gusto sana niyang masulit na makasama si Heaven. Ngunit hindi pala niya ito maaaya mamaya dahil makikipagsayaw ito kasama si Ninya. Ayaw niyang may magsayaw sa ibang lalaki kay Heaven kahit pa anak ni Kapitan o anak man ng gobernador. Wala siyang pakialam. Sa kanya lang si Heaven. Siya lang dapat ang humawak dito. Heaven, ano ba? Ang tagal mo. Narinig na ni Heaven ang boses ni Ninya mula sa labas ng kanilang bahay. Ito na nga . Sagot niya bago nagmadaling lumabas.
Simpleng dress lang ang suot niya. Nakapagsabi na rin naman siya sa kanyang mga magulang at pumayag naman ang mga ito. Basta daw mag-iingat lang dahil baka maraming lasing at mabastos siya. Dali na kasi. Hila-hila siya ni Ninya. Maupo na tayo sa hilera na iyon. Dapat sa una tayo kasi dapat angat ang ganda ko. Napairap pa si Ninya sa mga katabi nilang dalaga. Sinaway naman niya ito. Bakit ba? Mga feeling maganda. Mga mukha namang tsakadal. Ninya, aalis ako pag ganyan ka. Sige na, chill ka lang dyan. Gusto ko lang may kasama ako. Masaya to, maraming gwapo. Napailing na lamang si Heaven. Ilang minuto pa, nagsimula na ang tugtog na romantic song at nagsipasok na ang mga kalalakihan. Nagulat siya dahil sa kanya gumawi ang anak ni Kapitan. Nakangiti ito kaya't napangiti na lang din siya. Si Ninya naman ay gulat na siya ang sinayaw ni Daniel. Hindi nga din siya makapaniwala. Heaven, right? Kilala mo ko? Gulat niyang tanong. Yap, kilala ni Dad ang parents mo. Naitanong din kita dahil palagi kitang nakikita na gumagawi sa mansyon. Doon ka ba nagtatrabaho? Oo, kasambahay kami ni Ninya doon. Nakakatuwang makita ka dito, Heaven. Inabangan talaga kita. Ngunit natigilan si Daniel sa pakikipag-usap sa kanya nang may umagaw sa kanya mula dito. Nanlaki ang mata ni Heaven nang makita si Legion. Hinawakan nito ang kamay niya. Don't touch her. Banta ni Legion kay Daniel. Let's go home. Ayap pa nito sa kanya bago siya hinila na palayo sa sayawan. Legion, bakit ba? Naiinis ako na may kasama kang lalaki at sinasayaw ka pa. Ha? Nagsiselos ako. Mahina itong napamura. Gusto ko siyang putulan ng kamay dahil sa hand placement niya. Dapat ako yun eh. Pinaglalaruan mo lang ang damdamin ko. Malambot ang puso ko. Baka pag naniwala ko bigla kang mawala. No, hindi ako mawawala. Nawala ang takot ni Heaven. Totoo ba? Hinagkan siya ni Legion, ngunit naputol ang halikan nila nang napasulyap siya kay Ninya na nakatitig lang sa kanila. Gulat na gulat ito at halos malaglag ang panga. Shh! Pwedeng wag kang sumigaw? Pakiusap ni Heaven kay Ninya na kanina pa nagpapanik. Paano kung kakalma ay nakita ko? Dalawang mata ko. Gahalikan kayo ni Sir. Gaga ka? Paano mo nagawang ilihim sa akin to? Nanlalambot na napaupo si Ninya. Ganito lang ako pero mabait naman ako sa iyo ah. Mukha lang akong bad influence pero good friend ako, Heaven. Napabuntong hininga si Heaven. Sorry, biglaan lang din kasi. Ngayon lang din naman ako umamin sa kanya na nahuhulog na ako sa pinapakita niya. Ninya, pinangako niya na hindi siya mawawala. Nakangiti si Heaven. Sure ka? Hindi ba't may trabaho siya sa Manila? 1 buwan lang siya dito, Heaven. Ngayong 2 linggo na siyang nandito. May 2 linggo pa para mag-move on ka na ngayon pa lang. Pero hindi siya mawawala. Yun ang ipinangako niya. Siguro'y babalik siya para sa trabaho. Tapos babalik din siya dito. Napailing si Ninya. Ayoko makitang umiiyak ka. Sasampalin talaga kita. Hindi yun mangyayari. Nararamdaman ko na tunay ang pinapakita ni Legion sa akin. Si Legion ay hinihintay silang matapos sa pag-uusap. Nauna nang bumalik si Ninya sa mansyon dahil ito ang nakatoka ngayong gabi na matulog doon. Siya naman ay inihatid na ni Legion sa kanilang tahanan. Sa pagpapaalam nila sa isa't isa, lihim na hinagkan siya ni Legion bago ito umuwi sa mansyon. Malawak ang ngiti ni Heaven na pumasok sa kanilang tahanan. Nagulat pa nga siya nang buksan ng kanyang ina ang ilaw at mabungaran nito ang ngiti niya. Saya mo yata. Mama naman nakakagulat. Umiibig na po ako. Pag-amin niya rito. Masarap pala sa feeling, ma. Sino naman ang maswerteng lalaki na iniibig mo? Mahal ka din ba? Mama, hindi pa kami nag-I love you sa isa't isa eh. Pero iisa lang naman ang nararamdaman namin. Hindi ko pa rin naman nasasabi sa kanya ito. Pasasaan ba't darating din kami sa punto na masasabi na namin ang special words na yun? Ingatan mo ang puso mo. Malambot ka pa naman. Baka masyado mong damdamin dahil ito ang unang beses mong umibig sa isang lalaki. Natatakot ako, nak, pero masaya ako para sa'yo. Salamat, Mama, pero ayos lang po ako at least ngayon mararanasan ko na po. Samantalang si Legion naman ay masaya din. Ngayon nalaman at napagtanto na niyang mahal na nga talaga niya si Heaven. Ngunit habang iniisip niyang nalalapit na pagbabalik niya, nakakaramdam siya ng takot. Ayaw niya mailagay si Heaven sa delikadong sitwasyon. Ngunit hindi naman niya matitiis na hindi ito makita.
Nagising si Legion bandang alas 8. Inabutan niya si Heaven na nasa kusina. Napangiti siya bago ito hinagkan. Si Ninya ay nasa sala, kaya naman solo niya ang dalaga. Morning. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Maayos ba ang tulog mo, baby Legion ko? Pakiramdam ni Legion, nagmistulang sanggol nga siya sa sinabi ni Heaven. Uminit ang mukha niya. I'm not a baby, Heaven, but I like it. Sige na, tapusin ko lang tong. Natigilan ito at napakapit sa kanya. Legion, nahihilo ko. Nagulat siya at agad itong inalalayan. Baka naman napagod ka. Hayaan mo na yan, ako nang tatapos. Ngunit hindi pa nakakaupo si Heaven, nawala na ito ng malay. Heaven? Labis ang pag-aalala ni Legion. Mabilis niyang tinawag si Ninya upang ipakuha ang susi ng kotse. Habang siya naman, ipinasok na sa kotse si Heaven. Nalaman din ito ng kanyang lolo, kaya naman nagpumilit itong sumama dahil na rin sa pag-aalala kay Heaven. Sa hospital ay hindi sila mapakali. Dumating na din ang magulang ni Heaven dahil nga nasabi na agad ito ni Ninya. Sa ngayon ay pare-parehas nilang hinihintay ang doktor. Sino ho ang guardians ng pasyente? Tanong ng doktor na kalalabas lamang sa ER. Dok, kami po. Kamusta po ang anak namin? Ina ni Heaven ang nagtanong. Hindi ho ba niya alam na 2 linggo na po siyang buntis? Nasaan po ba ang asawa o nobyo ni ma'am? Natigilan ang lahat, ngunit si Ninya agad siyang tinignan. Ngunit wala naman ho siyang asawa o nobyo. Baka ho nagkamali lang ang resulta. Ama naman ni Heaven ang sumagot. Malakas at mabilis ang kabog ng puso ni Legion. Nang magsalita siya. Ako ho ang ama ng dinadala niya. Nagulat ang lahat maging ang kanyang lolo liban kay Ninya. Legion, tama ba ang narinig ko? Ikaw ang ama. Paanong nangyari? Natigilan ang lolo niya at agad na sinulyapan ng mga magulang ni Heaven. Bakit mo naman nagawa sa anak namin to? Pinagkatiwalaan ka namin. Paninindigan ko ho si Heaven. Matapang niyang sagot sa ama nito. Mahal ko po siya. Hindi ko ho siya tatakbuhan. Sumulpot ang nurse. Dok, gising na po ang pasyente. Nauna na si Legion na puntahan si Heaven at inabutan niya itong lumuluha. Legion, buntis ako. Paano na to? Magagalit si mama at papa at nakakahiya sa lolo mo. Legion, paano? Natigilan si Heaven nang makita nito ang ama't ina nitong nakasunod pala sa kanya. Nak, bakit naman naglihim ka sa amin? Malaki ang tampo ng kanyang ama. Sorry po. Mama, sorry po. Sorry po, sir. Sinulyapan niya ang lolo ni Legion. Sorry po talaga. Iha, you need to rest. Don't stress yourself. You don't have to worry. Sinabi naman na ni Legion na paninindigan ka niya at para sa akin wala namang problema dito. Mahal ninyo ang isa't isa. Sino ka may para humadlang? Nasa tamang edad na kayo. Ngunit naglihim ka at valid ang nararamdaman ng mga magulang mo. Iyakap siya ng kanyang ama't ina. Sorry po. Muling bulong niya habang patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Matapos silang magkausap, ay lolo naman ni Legion ang kumausap sa kanyang mga magulang. Sila ni Lego ay naiwan upang makapag-usap din. Hinimas ni Legion ang kanyang tiyan. I love you both. Pinapangako kong magiging mabuting ama ko at asawa sa'yo. Legion, may trabaho ka sa Manila. May tampo sa boses ni Heaven. Ibig bang sabihin, hindi mo kami makakasama masyado ng anak mo? No, mananatili pa ako dito. Mag-e-extend ako. Pangako may aayusin lang ako tapos babalik ako kaagad at mananatili na kasama mo. Iyakap siya ni Legion. Naniniwala siya kaya naman buo ang tiwala niya kay Legion. Mati, hindi pa ako. Hindi pa man natatapos si Legion sa dapat na sasabihin niya sa kanyang kanang kamay. Inunahan na siya ni Mati. Sir, sorry po pero kailangan mong bumalik agad dito. Sir, si Henny si Sir. Tinaraydor niya ang negosyo at ikaw rin, Sir. Matagal niya nang kinukuhanan ng mga negosyo at ngayon tuluyan na siyang umanib sa kalaban at sila na ang naghahari ngayon. Natangay na rin niyang iba mo pang tauhan, Sir. Mati, nasan ka ngayon? Bakit ganyan ang nangyari? Napahilot sa sentido si Legion at nakaramdam ng puot. Sir, bumalik ka na, nahihirapan na ako. Sa ngayon, Sir, nagpapagaling ako dahil sa naging engkwentro ko sa mga tao nila. Ngayon lang ako nakatawag, Sir, dahil delikado ang sitwasyon nitong mga nakaraan. Sige,
Babalik ako ngayon din. Saan kita maaaring puntahan? I-text mo, Mati. Binaba na ni Legion ng tawag. Mabilis niyang dinampot ang susi ng kanyang kotse. Where are you going? Nagulat si Legion. Si Genesis nasa harapan mismo niya ngayon. Walang yaka. Wala kang utang na loob. Malakas na sigaw ni Legion sa kanyang tiyo. Inahan mo naman ang boses mo, baka marinig ka ni Daddy. Gusto mo bang mabuko niya ang illegal nating negosyo? Ilan nga pala sa tao mo nasa panig ko na at kasama ko sila ngayon. Hindi mo na ako kailangang puntahan, Legion. Nandito na ako. Palay nang lumalapit sa'yo. Natawa ito na para bang chill lang. Bakit mo ginagawa to? Sanggang dikit tayo. Gusto mo palang pagkatiwalaan kita? Then don't act like this. Stop being my rival. Cause we're not. Iisa ang dugo natin. No. Too late for that, dear. I already made my decision. Nandito ako para hingin ng epektos na i-deliver ninyo sa Russia. Give it to me. Bagong buhay ka na. I heard buntis na ang babaeng ginawa mong parausan dito. Isang malakas na suntok ang ibinigay niya kay Genesis. Don't you dare insult my woman. She's not one of my bitches. Matino si Heaven. She's going to be my wife. Madiing wika ni Legion habang dinuro ang kanyang tiyo. Tama nga ako. Ngayon na may kahinaan ka na, mas magiging madali lang ito, Legion. Malutong niyang namura ang kanyang tiyo. Huwag mong gagalawin ng mag-ina ko, Genesis. Ibabaon kitang buhay. So are you done threatening me? Now it's my turn. Give up all your assets at makontento ka na lang dito. Hindi ko sila gagalawin once na pumayag ka na. But for now, alalahanin mo na marami akong galamay dito. Isang utos ko lang, sabog ang ulo at tiyan ng babaeng yun. Nanginginig sa galit si Legion. Oh Genesis, Legion, what are you doing here? Tanong ng lolo niya na biglang sumulpot. Dad, tinawag ko lang si Legion. Miss na miss ko na to eh. Natawa pa si Genesis. Let's go, Legion. Hindi siya kumibo. Hindi siya mapakali. Gusto niyang alamin kung safe ba ang kanyang mag-ina. Iho, are you okay? Tanong ng kanyang lolo. Si Heaven, may usapan kami. Puntahan ko na lang siguro siya. Don't worry about her. Sa tauhan ko na lang siya ipapasundo. Napangiti si Genesis bago may tinawagan. Pakisundo si Heaven. Oo nga, pasundo mo na. Galing pala si Genesis doon kanina. Kinamusta ang mag-ina't dinalhan ng mga prutas. Natutuwa nga si Genesis na may magiging anak ka na. Walang alam ang kanyang lolo. Nakuyom niya ang kanyang kamao. Galit at kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na ito. Pinangako niya na hindi niya idadamay ang mag-ina niya. Ngunit ngayong alam na ni Genesis, delikado na sila. Lo, I don't love her. Napasulyap sa kanya ang kanyang lolo. Si Genesis naman ay napataas ang kilay. Legion, that's a bad joke. Seryoso ang kanyang lolo. It's not a joke, Lo. Naisip ko lang na hindi pa rin naman pala ako handa kung sakaling anak ko nga ang dinadala niya. He's right. Sumulyap siya kay Genesis. She's one of my collections. Heaven? Tinataga ni Legion ang loob niya. Sana lang magawa pa niyang maayos ang lahat sa gagawin niya. Ayaw niyang idamay si Heaven. Hindi niya makakayanan kapag napahamak ang mag-ina niya. Tama na ang illegal na ginagawa nila. Hindi na kayang ipagpatuloy ni Legion kaya naman wawasakan na niya. Ngunit kailangan mo nang madistract ni Genesis. Narinig mo? Sinulyapan niya ito. Mabilis na umagos sa mga luha ni Heaven. Tila ba pinipiga ang puso niya? Hindi ko naman alam na may drama pala dito. Natawa pa si Genesis. Sinabi mo mahal mo ko. Did I? Sa tingin ko dahil lang iyon sa pabigla-bigla akong desisyon. Lahat naman ng naikakama ko sinasabihan ko niyan eh. Don't worry. So sustentuhan ko ang bata. I need to go back, Lo. Ikaw na lang ang bahala sa kanya. Legion, wala nang balikan. Ito ang binitiwang salita ng kanyang lolo. Wala na. Walang emosyong sagot niya bago iniwan ng mga ito. Dapat nang masanay si Heaven ngayon pa lang. Ito lang ang naiisip niyang paraan. Dapat na itong masanay na wala siya. Bravo. So ano, isusuko mo na ba? Nakasunod si Genesis sa kanya. Gusto mong isuko ko? Don't worry, isusuko ko. Ngunit hindi sa'yo, kundi sa pulis. Nakangisi si Legion. Buo na ang kanyang desisyon. Naisend niya na sa mga pulis ang ebidensyang illegal na gawain ni Genesis. Hindi naman niya iniligtas ang sarili
dahil malaki ang pananagutan niya sa lahat. Dahil mabilis ang respondi ng mga pulis, agad na pinalibutan ng mansyon. Hindi na nakagalaw pa ang mga tauhan ni Genesis dahil nauna nang mahuli ang mga ito. What is happening? Bakit maraming pulis? Ang lolo ni Legion ay gulong-gulo. I'm sorry lolo. Pakitignan si Heaven para sa akin. Pakiusap, alagaan ninyo ang mag-ina ko. Dito na pumatak ang luha ni Legion. She needs to be strong. Ayoko makita niya kung ganito. Pakiusap, don't tell her lo. Pinusasa na si Legion. Si Genesis ay pumapalag pa. Nauna na itong isakay at galit na sumisigaw. Hindi nito inaasahan na magagawa niyang isiwalat ang illegal na ginagawa nila. Lumong-lumo ang lolo niya habang tinatanaw sila palayo. Tahimik lang si Legion habang ang abogado na pinadala ng kanyang mga magulang ay kinakausap na ang pulisya. Pauwi na rin ang parents niya para damayan at samahan siya sa kakaharapin niyang kaso. Malaki ang posibilidad na makulong talaga siya at mabilanggo ng matagal. Bakit hindi ka nalang umalis? Naiinis na tanong niya sa abogado. Balak pa yata nitong manatili hanggang sa dumating ang kanyang magulang. Ayaw niya ng ganito. Wala siyang balak na kaawaan at siya'y damayan. Nakakainis ito para sa kanya. Nautusan lamang ako, sir. Sagot nito bago iginawi ang tingin sa cellphone na tumutunog. Excuse me, sir. I need to answer this. Paalam pa nito na inirapan niya lamang. Legion? Nagulat si Legion sa pagsulpot ni Heaven kasama ang kanyang lolo. Lo, sinabi ko na sa'yo na hindi na magbabago ang isipan ko. Buo na ang desisyon ko. Pakiuwi na si Heaven. Walang emosyon ang tignan niya si Heaven. Tingin mo maniniwala pa ako? Sa tingin mo aalis ako dito? Hindi, Legion. Hindi yun mangyayari dahil nandito ko para damayan ka. Nandito ko para samahan ka sa gusot na ito. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo sa akin. Luhaan si Heaven. Tama na, pwede ba? Naiirita na ako sa iyo eh. Pinipilit mo ang sarili mo. Sinisiksik mo pa ang sarili mo. Isusuportahan ka naman pati ang dinadala mo. What do you want me to do, Heaven? Balis ka na. Masakit ito para kay Legion. Ngunit mas masasaktan lamang si Heaven kapag pinaasa niya pa ito. Maging masaya ka na lang. Hindi mo ko kailangan sa buhay mo, Heaven. Iniwas ni Legion ang tingin niya. Legion, ano bang sinasabi mo? I need you, Legion. Umalis ka na, Heaven. Ingatan mo na lang ang anak ko. Yun lang naman ang pinakarulo mo sa buhay ko eh. Huwag mo na akong hintayin at huwag ka na ring umasa na babalik pa ako. Sobra ka na. Nakuyom ni Legion ang kamao niya. Nais niyang iuntog ang kanyang sarili sa pader. Hindi mo naman kailangan sarilinin to, Legion. Nandito ko. Please, huwag mo naman akong ilayo. Hayaan mo kung damayan ka. Tama si Heaven. Hindi mo naman kailangan na parusahan ang sarili mo ng ganito. Haharapin mo ang kaso mo. Magbabayad ka. Pero wag mo naman kaming ilayo sa iyo, apo. Sana hayaan mo kaming mga nagmamahal sa iyo na samahan ka. Umagos ang luha na pilit itinago ni Legion. Hindi niya napigilan at napahagulgol na lamang. Sa totoo lang, takot na talaga siya. Sobrang natatakot siya na hindi niya na makakasama ang kanyang mag-ina. Masakit man, kailangan niyang itanim sa isipan niya na malabo nang mangyari na maging buo sila. Dapat lang tong kaparusahan sa mga nagawa niyang illegal. Please, Legion, hayaan mo sana na nasa tabi mo ko. Ayos lang kung matagal ka dito. Lagi akong pupunta. Hihintayin kita, Legion. Hihintayin ka namin ng anak mo. Tumango siya't sumuko na. Sa oras na to ang tanging kahinaan lang talaga niya ay ang kanyang mag-ina. Mapait nang umiti si Legion. Namamaga ang mata ni Heaven dahil sa labis na pag-iyak. Pinauwi na muna siya ng lolo ni Legion dahil kailangan niya magpahinga dahil baka mapano ang anak nila. Ngunit hindi naman siya mapakali kaya't nakiusap siya sa ama na baka pwedeng ihatid siya nito sa presinto kung saan nakakulong pansamantala si Legion. Iniisip niya kung kumain na ba ito. Maayos lang ba ang pakiramdam nito? Nak, hindi ba't mas maganda kung manatili ka na muna dito? Papa, gusto ko makita si Legion. Gusto ko nang makitang kumain siya at makita siyang may lakas. Hindi po kaya ng puso ko. Sobrang nadudurog ang puso ko, Papa.
Lumuluha na si Heaven. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama habang ang ina niya awang-awa rin sa kanilang sitwasyon. Igayak mo siya ng makakain. Utos ng ama niya sa kanyang ina. Ngunit bago pa gumayak ang ina niya, pinigilan niya na ito. Nais kasi ni Heaven na siya na ang maghanda with full of love. Hinayaan naman siya ng kanyang mga magulang. Natanaw agad niya si Legion na nakatulala lang. Nilawakan ni Heaven ang ngiti niya upang hindi na madagdagan pa ang sakit na dinadala ni Legion. Bakit pumunta ka ulit? Sinabi ni Lolo na magpahinga ka. Heaven, buntis ka. Sana naman. Bago pa magtuloy-tuloy si Legion, pinigil niya na ito. Hep hep hep, tama na. Pagagalitan mo talaga ako dito. Nandito ako kasi dinalhan kita ng pagkain. Masarap tong luto ni Mama tapos itong ginisa. Ako ang gumawa nito. Malawak ang ngiti ni Heaven kahit pamaga ang mata niya dahil sa pag-iyak. Baka masanay ako na palagi kang ganito. Ayokong dalawin mo ko kapag naikulong na talaga ako. Sana wag ka nang pumunta, Heaven. Ayoko nakikita kang nasasaktan. Anumang pilit mong ngiti, kitang-kita pa rin sa mga mata mo. Ayoko, Heaven. Masaya na ako mabalitaan ka na lang mula kina Lolo. Paliwanag ni Legion. Sumikip ang dibdib ni Heaven. Sa tingin mo kaya ko? Legion, hindi ko gusto ang sinasabi mo. Araw-araw kitang dadalawin. Hindi lang ako makakadalaw kapag naisilang ko ng anak mo. Pero oras na makarecover agad ako, pupuntahan kita. Ipapavideo ko ang bawat galaw niya upang makita mo siya. Tanggapin na natin na hindi na ako makakalabas. Ayokong hintayin mo ko. Gusto kong maging masaya ka. Magiging masaya ako sa'yo. Ikaw lang, Legion. Ano man ang sabihin mo, maghihintay ako. Hihintayin ka namin ng anak mo kaya kumain ka. Maging malakas ka. Ikaw ang lakas namin. Sinubuan niya si Legion. Lumuluha ito habang pinapakain niya. Matatagalan ako, makakaya mo ba? Makakaya mo ba ang ganitong setup? Oo, Legion. Para sa'yo magiging matatag kami ni Baby. Mahal na mahal ka namin. Hinagkan niya ito sa labi bago pinahid ang luha nito. Kain ka lang ng kain. Hindi ka dapat maging mahina. Bawal kang pumayat. Magagalit ako ng sobra sa'yo, Legion, kapag pumayat ka. Maganang kumain si Legion sa harapan ni Heaven. Naluluha naman siya, ngunit kanyang pinigilan. Nakulong ng tuluyan si Legion. Sobrang hirap para sa kanila ang mga unang buwan ni Legion sa kulungan. Ngunit alam ni Heaven na mas nahihirapan ito. Ayaw lang nitong ipakita sa kanya. Hindi nais ni Legion na gumamit ng galamay ang magulang niya upang makawala. Nais nitong magdusa sa kulungan. Tinanggap ni Heaven ang desisyon na yun. Mahirap pero kailangan niyang maging matatag. Kasama ang mga magulang ni Legion at ang kanyang mga magulang, pinagsikapan nilang maging matatag para sa anak nila ni Legion. Until now, parang kahapon lang nandito ka. May sumilay na lungkot sa mata ni Heaven. 3 taon na pero sumisikip pa rin ang dibdib niya. Samantalang ang anak nila na si Leon, 3 taon na, ngunit hindi pa rin nasisilayan ni Legion sa personal. Panay lang litrato nito ang naipapakita niya. Dahil na rin sa ayaw ni Legion na ipadalaw siya sa anak. Until now, naitatak niya na sa anak niya na nasa ibang bansa ang ama nito, abala sa pagtatrabaho para sa kanilang future. Ayaw kasi ni Heaven na isipin ng anak niyang masamang tao ang ama nito. Siya na lang ang gumagawa ng paraan para maipaliwanag dito. Sa susunod, kung panay ka ganyan, huwag ka na lang dumalaw sa akin. Walang emosyon si Legion. Alam mong ayoko nakikita ka malungkot kasi nalulungkot ako. Hindi ko iniinda ang kinalalagyan ko, Heaven. Niinda ko kapag di ka maayos. Napaiwas ito ng tingin. Tila ba nawalan ito ng ganang kumain. Mamatay na lang siguro ako dito para matapos ng paghihirap mo. Isang sakitan na lang, Heaven. Sinabihan na kita. Unahin mo palagi ang sarili mo. Pabayaan mo na ako dito. Malabo na ako makalabas, Heaven. Pinigilan ni Heaven ang luha niyang tutulo. No, umayos ka. Kumain ka. Umaasa ako makakauwi at makakasama ka namin. Kaya pakiusap, maging matatag ka sana. Nandito lang ako, kami ng anak mo. At hindi ako magsasawa, Legion. Mahal na mahal kita. Sorry kung madalas akong ganito. Nangungulila ako, Legion, at natatakot ako. Inawakan nito ang kanyang kamay. Mas gusto kong maging masaya ka.
kaysa naman nakikita kang ganito. Dahil mahal na mahal kita, handa akong tanggapin naman ang maging desisyon mo. Ikaw ang magdedesisyon, Heaven. Hinaplos pa ni Legion ang pisngi niya. Natatakot din naman ako eh. Sobrang natatakot ako. Pero patuloy naman akong lumalaban ah. Ayoko lang na sa tuwing dadalaw ka, malungkot ang mga mata mo. Tinakasan ka na ng mga ngiti mo. 3 taon na kinaya ko naman, Legion. At kakayanin ko pa, pangako. Sa ngayon, hindi ko lang maiwasan na malungkot. Happy birthday, mahal ko. Hinagka niya si Legion sa labi bago naglagay ng ngiti. Birthday ni Legion ngayon. Planado na ang pagpunta nila. Ngunit nauna lang siya sa mga magulang nila dahil nais niyang masolo si Legion upang makausap. Araw-gabi kaming dumadalangin na sana mabigyan ka ng parol upang makalabas ka at makapagsimulang muli. Don't worry, nilalakad na rin naman, Legion. Konti pa, diringgin din tayo. Dumating ang magulang ni Legion at ni Heaven. Masaya naman si Legion na patuloy ang suporta at pagdalaw ng mga ito sa kanya. Ngunit alam naman niyang grabe ang pangungulila ni Heaven. Ramdam na ramdam niya iyon. Napasulyap siya kay Heaven na kausap ang kanyang ina. Si Leon, naiwan sa lolo mo. Bulong ng ama niya. Malaki na siya at ikaw na ikaw talaga. Carbon copy mo, anak. Natawa pa ang kanyang ama. Hindi ba niya nasabi sa'yo? Napakunot ang noo ni Legion sa tanong ng kanyang ama. Ang ano, Dad? Sa loob ng 3 taon, wala namang sinabing hindi magandang balita si Heaven sa kanya. Lahat ay pawang magaganda. Palagi nitong binibida ang anak nila. 50-50 si Heaven nung pinanganak niya si Leon. Sabi na nga ba't wala siyang nabanggit? Malihim talaga ang nobya mo lalo na sa amin. Gusto ko na itanong sa'yo nung makadalaw na ulit si Heaven sa'yo. Ngunit naisip ko na baka nag-usap na kayo. Hindi makasagot si Legion dahil sa gulat. Pinapapili na siya kung sino sa kanila ni Leon ang ililigtas. Pumirma na ang magulang niya. Kahit labag sa loob nila ang desisyon ng asawa mo. Si Leon kasi ang pinili niya. Ngunit isang miracle lang nangyari. Pareha silang nakaligtas. Bakit hindi mo lang niya sinabi na ganun pala ang nangyayari sa kanya? Palagi ko siyang tinatanong, ngunit maayos naman lagi ang sinasagot niya. Umagos ang luha ni Legion, ngunit ayaw niya itong ipakita kay Heaven at sa iba pa. Gusto niyang maging matatag ka. Sila ang kahinaan mo't alam niya yon. Sa tingin mo sasabihin niya sa iyo habang nagsasuffer ka rito. Hindi niya nadadagdagan ng bigat ng dinadala mo, Legion. Inakbayan siya ng kanyang ama. Sana maging matatag ka. Onti na lang, Legion, makakalabas ka rin. Nakatitig lang siya kay Heaven at hindi na siya kumibo pa. Happy birthday ulit. Bukas babalik ako para dalhan ka ng paborito mong. Hindi niya na pinatapos si Heaven dahil niyakap niya ito. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Hintayin mo ko, Heaven. Gusto kong hintayin mo ko. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Sorry kung wala ako sa tabi mo. Patawarin mo ko dahil hindi kita masamahan sa tuwing may struggles ka. Ayos lang naman. Ilang naman ang gusto kong marinig eh. Iyokong parang lagi mo kong itinataboy, Legion. Sapat na sa akin marinig na dapat kitang asahan. Sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ni Heaven habang ang luha nito ay nanggigilid. Simula ngayon, hindi na kita itataboy, Heaven. Mahal na mahal kita. Araw-gabi kong pinagdarasal na sana malusog kayo ni baby at sana huwag niya kayong pababayaan. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin, Heaven. Pakiusap, alagaan mo rin ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras. Matulog ka ng sapat at huwag magpupuyat kakaisip sa problema. Ipangako mo iyon sa akin, Heaven. Opo, mahal ko. Ikaw din, Legion, magiging malakas ka. Tumango si Legion bago kumaway sa asawa niya nang maipasok na siya sa selda. Where is Dad, Mommy? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Heaven sa naging tanong ni Leon. Leon, anak, nasabi ko na sa'yo, diba? Si Dad nasa ibang bansa. May trabaho at super duper busy. Ma'am, I'm 7 years old. Wala na po bang bago? Sana naman kahit busy siya, tumawag pa rin siya sa atin. Mahirap po ba yun? Tanggap ko nang wala na si Daddy. For sure may ibang pamilya na. Sila lolo't lola lang naman ang nasa tabi natin. Siya wala siya sa tabi natin.
Hindi na mapigilan ni Heaven ang anak nilang si Leon na magtanim ng sama ng loob. Hindi na ito gaya noon na basta nalang naniniwala sa anumang ipapaliwanag niya dito. Nak, soon masasabi ko rin sa'yo. For now, hayaan mo na lang muna si Mami, pwede ba? And anak, late na tayo, gumaya ka na. Tumango na lamang ito bago tumungo na sa hagdan paakyat sa silid nito upang magbihis. Dadalawin kasi nila ngayong araw ang lolo ni Legion. Namatay ito 4 na taon pa lang si Legion sa kulungan. Hindi nagawang makapunta ni Legion dahil hindi na napagbigyan sa korte. Labis ang lungkot ng buong pamilya. Ngunit nalagpasan pa rin nila ito ni Legion lalo't araw-araw o oras-oras dinadalaw niya ito. Lumipat na nga sila sa mas malapit para lakad na lang sa tuwing pupunta siya kay Legion. Walang alam ang anak niya dahil sa tuwing nasa school ito, doon lamang siya umaalis. I'm ready, Mommy. Tumango siya bago sila sabay na lumabas ni Leon. Nauna na ito sa kotse habang siya ay isinara na ang kondo. Nandoon ang lola't lolo mo. Smile anak, and please lang, wag mo na sanang itanong pa sa kanila ang ama mo, okay? May napag-usapan na tayo, di ba? Alam kong curious ka anak, sobrang gusto mong malaman kung nasan ang dad mo. At anong reason pero nak, di pa ngayon ang tamang oras. Sana habaan mo pa ang pasensya mo nak. Pakiusap ni Heaven. Pagdating nila sa memorial, wala ang magulang ni Legion at kahit ang magulang niya wala rin. Napakunot ang noo niya dahil nag-text na ang mga ito na kanina pa siya hinahanap. Sinubukan niyang tumawag sa biyanan niyang babae. Ngunit bago pa man din niya ito matawagan ay may nasilayan siyang lalaking sobrang familiar sa kanya. Tindig pa lang ng katawan nito ay kilala na niya. May dala itong bulaklak at simple lang ang ayos. Nabitiwan ni Heaven ang cellphone niya dahil sa gulat. Ang luha niya ay agad na umagos. Halos lumabo na nga ang paningin niya sa sobrang dami ng luha niya. Legion? Legion! Dilundag niya ito upang yakapin. Samantalang ang anak nilang si Leon nakatingin lang sa kanila. Wala na siyang pakailam ano man ang maging itsura niya. Ngunit miss na talaga niya si Legion. Pinaulan na siya nito ng halik at maging ito umaagos na rin ng luha. Surprise! Bulong pa nito. Sinuntok niya ito sa dibdib ng makababa siya. Bakit hindi mo ko sinabihan? Tumakas ka ba? Tumakas ka ba, Legion? No. Why would I do that? Nabigyan ako ng chance na makapagsimulang muli. Nagsilabasan naman ang mga magulang nila at tuwang-tuwa ang mga ito na ngayon mabubuo na ang kanilang pamilya. Napasulyap si Legion sa anak nilang si Leon. Si Leon naman wala pang ideya, basta nakamasid lang ito. Tumango siya kay Legion. Lumuhod naman ito sa harap ni Leon upang pantayan ng anak. Nak, nandito na si Daddy. Sorry anak, wala ako sa tabi ninyo ng matagal. Why? Ito ang unang naging tanong ng anak nila. Dahil naputol ito nang umuwa si Leon. Why did you do that to my mom? Why did you leave? Hindi mo ba alam na palagi na lang siyang umiiyak? Galit ako sa'yo. Sobrang galit ako sa'yo. Sinaktan mo ang mami ko. Patuloy lang sa pag-agos ang luha ni Heaven. Natutup niya ang kanyang bibig. Nak, si Daddy kasi nakulong. Legion, saway ni Heaven. Ayaw sana niyang ipasabi. May karapatan siyang malaman, Heaven. Bulong ng kanyang ina. May nagawa kasing malaking kasalanan si Daddy. Kailangan ni Daddy na makulong upang makapagbayad sa nagawa niyang kasalanan. Sana anak, patawarin mo ang Daddy. Gusto kong bumawi anak, pwede ba? Hindi kita pipilitin kung sa ngayon hindi ka pa handa. Just don't leave us again, Dad. Humihikbing sabi ni Leon. Masakit na makitang lumuluha ang mag-ina niya. Ngunit lahat ito ay dahil sa kanya. Hindi lang naman siyang nagdurusa sa kulungan, mas nagdurusa ang pamilya niya. Niyakap ni Legion ang anak niya. Malaki ang pasalamat niya na lumaki itong matapang at matalino. Ngayon ay makakabawi na siya sa loob ng 7 taong nawala siya. Hindi pa huli ang lahat. Hindi man niya maibabalik ang mga nawalang mga taon, ngunit magagawa naman niyang makabawi sa mag-ina niya. Hindi talaga niya ipinaalam ito kay Heaven dahil nais niya itong maging sorpresa. Itinaon niya rin na makadalaw sa lolo niyang yumao na ilang taon nang nakakalipas. Labis ang lungkot at pagsisising naramdaman ni Legion dahil hindi niya na inabutan ang kanyang lolo. Dala na rin ang stress na nangyari sa kanya. Humina ito ng paunti-unti
Habang ang tito niyang si Hinesis, wala na siyang balita. Huling nabalitaan niya ito, hinatulan ito ng habang buhay dahil wala namang umaasikaso dito. Walang dumadalaw sa sakim niyang tito. Galit ang lahat ng kamag-anak nila kay Hinesis.